Magandang araw! Sa video na ito, susuriin natin ang isa sa pinakamahalagang hakbang ng rehiyong Timog Silangang Asya tungo sa mas matatag, mas konektado, at mas maunlad na kinabukasan. Ang ASEAN Community 2015 at ang tatlong haligi na bumubuo rito. Upang mas maunawaan natin kung paano nabuo ang ASEAN Community 2015, balikan muna natin ang Millennium Development Goals. Panimula sa Millennium Declaration or Millennium Development Goals. Noong Setyembre taong 2000, nagsama-sama ang mga pinuno ng 189 na bansa sa himpilan ng United Nations upang lagdaan ang Millennium Declaration na kilala rin sa tawag na Millennium Development Goals, kung saan nagkasundo silang magkakasamang makamit ang 8 layon o goals pagsapit ng 2015. Ang mga ito ay ang sumusunod. Sagpuin ang matinding kahirapan at gutom. Ipatupad ang pangkalahatang primaryang edukasyon. Itaguyod ang pagkakapantay-pantay sa karapatan ng bawat kasarian at pagsasakapangyarihan ng mga kababaihan. Bawasan ang bilang ng mga batang namamatay. Paunlarin ang kalusugan ng mga inang nagdadalang tao. Labanan ng AIDS, tuberculosis, malaria, at iba pang mga sakit. Tiyakin ang pagpapanatili ng yaman at ganda ng kalikasan at kapaligiran. Paunlarin ang pandaigdigang ugnayan para sa kaunlaran. Pagsusuri sa pagpapatupad ng Millennium Development Goals. Simple at malinaw ang mga layon kaya naman maayos ang pagsasakatuparan nito. Sa katunayan, sa pagtatapos ng 2015 ay nabawasan ng 50% ang extreme poverty rate. Gayunpaman, hindi magkakapareho ang naging resulta sa bawat bansa. Pagpapatuloy ng pag-unlad mula MDG patungong SDG. Dahil malapit nang matapos ang MDG ng 2015, kinakailangang maipagpatuloy ang mga nasimulan ng pagbabago. Bilang tugon, noong 2012, idinaos ang United Nations Conference on Sustainable Development sa Rio de Janeiro sa Brazil, kung saan iniluwal ang konsepto ng likaskayang pag-unlad o ang Sustainable Development Goals or SDG. Pagtatatag ng ASEAN Community 2015. Samantala, ang ASEAN bilang tugon sa hamon ng SDG at bilang isa sa mga organisasyong nagsusulong ng pagkakaisang rehiyonal ay matagumpay na naitatag ang ASEAN Community noong Disyembre 31, 2015. Ang pagtatag ng ASEAN Community noong 2015 na binubuo ng Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, at Vietnam ay nagpapahayag ng isang mahalagang yugto sa mga pagsisikap ng ASEAN tungo sa rehiyonal na integration at kooperasyon. Ito ay nagpapakita ng dedication ng mga bansang kasapi sa ASEAN na magtrabaho ng sama-sama tungo sa pagkamit ng mga pangunahing layunin na palakasin ang kooperasyon sa pagitan ng mga bansa sa ASEAN sa larangan ng ekonomiya, politika, at kultura. Ngayong natalakay na natin ang pinagmulan ng ASEAN Community, dumako naman tayo sa mga pangunahing layunin nito. Mga layunin ng ASEAN 2015. Ilan sa mga layunin ng ASEAN 2015 ay ang mga sumusunod. Lumikha ng isang lipunang may pagtingin sa hinaharap. Magtaguyod ng lipunan kung saan ang mga mamamayan ay naninirahan sa isang mapayapa, matatag at maunlad na kapaligiran. May mga bansang pinag-isa sa isang dinamikong relasyon sa pakikipagsosyo. Lumikha ng isang komunidad na mapagmalasakit. Palakasin ang integrasyon ng ASEAN sa pagharap sa pag-unlad ng pandaigdigang konstelasyong politikal. Pangkalahatang pagsusuri sa layunin ng ASEAN at SDGs. Sa pangkalahatang mga layuning ito, maaring matugunan ang mga hamon ng likas kayang pag-unlad sa rehiyon at makapag-ambag ang ASEAN sa mas pandaigdigang pagsisikap na ipagpatuloy ang pag-unlad na ginamit ng 17 layong likas kayang pag-unlad. Haligi ng ASEAN Community 2015.
Isang mahalagang bahagi ng ASEAN Community ay ang pagtatatag ng single market o isang pamilihan sa mga bansang kasapi nito kung saan malayang makapagpapalitan ng kalakal ang mga bansang kasapi sa mababang taripa hanggang sa pagtatanggal nito upang matulungan ang bawat isa na mapaunlad ang kani-kanilang ekonomiya. Ito ay maisasagawa sa pamamagitan ng ASEAN Economic Community o AEC. Ang ASEAN Community 2015 ay naglalayong bumuo ng isang mas malakas at mas bukas na komunidad sa rehiyon ng Association of Southeast Asian Nations. Ang ASEAN Community 2015 ay binubuo ng tatlong haligi. Una, ASEAN Political Security Community. Layunin nito na palakasin ang ugnayang pampulitika sa rehiyon upang maiwasan ang mga tensyon at pag-aaway. Magsagawa ng kooperasyon sa mga issue tulad ng seguridad, terorismo, krimen at pagresolba ng mga labis na tensyon sa rehiyon. Pamamaraan upang makamit ang mga layunin. Pagpapatupad ng mekanismo para palakasin ang ugnayan sa pagitan ng mga bansa sa ASEAN. Pagpapatupad ng mga kasunduan at kontrata sa pagitan ng mga bansa para sa pakikisangkot sa seguridad. Pagpapalakas ng mga institusyon tulad ng ASEAN Regional Forum at ASEAN Defense Ministers Meeting. Pagpapalakas ng diplomasya sa ugnayan ng mga bansa sa rehiyon. Ikalawa, ASEAN Economic Community. Layunin, pagpapalakas ng integrasyon ng ekonomiya sa rehiyon. Kasama na dito ang pag-alis ng mga pampulitikang hadlang sa kalakalan. Pagpapalakas ng pagtutulungan sa larangan ng pananalapi at industriya. Pamamaraan upang makamit ang mga layunin. Pagsulong ng malayang kalakalan, pamumuhunan at pagpapalakas ng kooperasyon sa larangan ng ekonomiya. Pag-alis ng taripa at non-tariff barriers upang mapadali ang pagpunta ng mga produkto at serbisyo sa iba't ibang bansa sa ASEAN. Paglikha ng mas malaking oportunidad para sa mga negosyo at mamamayan sa rehiyon. Ikatlo, ASEAN Socio-Cultural Community. Layunin, palakasin ang pagkakaisa at kultura sa rehiyon. Pagtutulungan sa edukasyon, kalusugan, kapakanan ng mga mamamayan at kapaligiran. Pamamaraan upang makamit ang mga layunin. Pagpapatupad ng mga programa at proyekto para sa kapakanan ng mga mamamayan sa ASEAN tulad ng serbisyong pangkalusugan, kultura at tradisyon ng mga bansa sa rehiyon. Paglikha ng isang mas makatarungan at mapayapang lipunan sa rehiyon ng ASEAN. At iyan ang kabuuang pagtalakay tungkol sa ASEAN Community 2015 at ang tatlong mahahalagang haligi nito, ang Political Security Community, Economic Community at Socio-Cultural Community. Sa pamamagitan ng mga haliging ito, mas pinagtibay ng ASEAN ang ugnayan ng mga bansa sa rehiyon, hindi lamang sa politika at seguridad, kundi maging sa ekonomiya, kultura at kapakanan ng bawat mamamayan. Makikita natin na ang pagtatatag ng ASEAN Community 2015 ay hindi lamang isang dokumento o kasunduan. Ito ay simbolo ng pagkakaisa at sama-samang pag-unlad ng mga bansa sa Timog Silangang Asya. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming videos. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.